Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 3311. Napakalakas pala niya pero bakit ito itinago? Nang magdulot ng isang eksena si Grady sa kasal, binugbog siya ni Daryl nang walang awa sa pagbabayad na sumunod sa publiko. Hindi masyadong inisip ni Lolita ang oras na yon, naisip niya na swerte lang si Daryl, nang makita niyang tinawag ni Daryl ang kanyang heavenly halberd. Sa wakas ay napagtanto niya na ang lalaki ay mas mahirap kaysa naisip niya, Daryl. Nagreaksyon si Grady sa pamamagitan ng pagtakip sa kanyang mukha at pagsigaw kay Daryl. Sa wakas ipinahayag mo ang iyong tunay na kulay, pagkatapos, nagsalita si Grady sa mga taong nakapaligid sa kanya. Lahat kayo, nakita niyo kung gaano kalakas si Daryl, kung hindi paano niya nabangisan si Maverick. Ang kanyang antas ng lakas ay nagpagawa sa kanya upang patayin si Master Damien at hindi iwanan ng anumang katibayan. Maraming tao sa paligid ni Grady ang tumango sa kasunduan. Pinahid ni Seth ang malamig na pawis mula sa kanyang noo at sumigaw sa natitirang mga gwardya. Huwag kayong matakot, kahit gaano siya kalakas, nag-iisa lang siya, ibaba niyo siya. Pagkatapos, ang natitirang mga gwardya ay nagpalitan ng pagtingin sa bawat isa at nagtalakay ng sabay-sabay. Ang mga mata ni Daryl ay namula nang tinuon niya ang kanyang tingin kay Grady. Grady, kahit na lumagatak ang aking dugo ngayon, kukuhanin ko ang iyong ulo upang magbigay pugay sa espiritu ni Master Damien sa langit. Ang sinumang pipigil sa akin ay mamamatay. Halik kayo, galit si Daryl, hindi siya makapaniwala kung gaano ka makasalanan at mapanirang tao si Grady. Kailangan niyang patayin si Grady upang may bulalas ang kanyang galit. Ang lalaking iyon ay binaliwala at siniraan si Daryl ng walang dahilan. Hinawakan ni Daryl ang heavenly halberd ng mahigpit habang siya ay bumubulong patungo kay Grady. Kumalabog ang puso ni Grady nang maramdaman niya ang kakilakilabot na aura mula kay Daryl, ang kanyang mukha ay mapatla habang niya ang kanyang sarili sa maraming tao at tumakas sa likuran. Pigilan niyo siya, galit na ani ni Seth. Ang sumunod na sandali, si Daryl ay naharang ng mga gwardya. Bang, desidido si Daryl na patayin si Grady nang hindi siya ginulo ng mga gwardya. Pula ang kanyang mga mata habang patuloy niyang hiniwalay ang heavenly halberd sa kanyang kamay. Maraming mga gwardya ang bumagsak sa lupa sa bawat solong alon ng kanyang heavenly halberd. Wow, maraming mga panauhin ang nanginginig nang makita nila yon, halos lumuhad ang kanilang mga tuhod. Ang ilang mga mahiyain na babaeng panauhin ay labis na natakot kaya nanghina sila. Iyon ay kakilakilabot, ito ay labis na nakakatakot. Si Daryl ay nag-iisa na nakipaglaban sa napakaraming gwardya at natalo sila. Ang kanyang ginagawa ay hindi makatao, di ba? Ang karamihan ng tao ay walang ideya na hindi ipinakita ni Daryl ang kanyang buong potensyal. Kung hindi man, ang kanyang White Lily Cold Flame ay madaling masunog ang buong Damien family manor sa abo. Lahat kayo, natakot si Seth at sumigaw sa mga panauhin na hindi nakakalayo. Si Daryl ay isang sakuna sa lungsod ng Pearl City, at nakagawa siya ng isang nakakasindak na krimen. Dapat tayong magkaisa bilang isa, kaya lahat kayo dito, mangyaring magtulungan ang lahat. Tunog balisa ang boses ni Seth, naisip niya na ito ay isang piraso ng cake upang makuha si Daryl kapag napakaraming gwardya sa kanya. Ngunit ngunaliit niya ang lakas ng lalaking ito, para bang siya ang Diyos ng digmaan ay bumaba sa mundo. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, si Seth ay maaaring mag-apela lamang sa mga kilalang pamilya para sa kanilang tulong. Ang mga pamilyang iyon ay mga sariling gwardya, at nang sila ay magkasama, ito ay isang malaking puwersa na walang dapat makipagtalo. Pagkatapos nito, nagsimulang sumigaw ang mga kilalang pamilya sa kanilang mga kautusan. Mga bantay ng pamilyang Griffith, pabagsakin si Daryl, mga bantay ng pamilya Loki. Pabagsakin si Daryl, whoosh, sa isang maikling panahon. Kinuha ng mga gwardya ang mga kautusan mula sa kani-kanilang mga namumuno ng pamilya at kapaligiran. Si Daryl halos 1,000 sa kanila. Nagalit si Daryl at nabalisa sa pagbabago ng kalagayan. Marami pang mga tao ang sumali sa pagkubkob,
at lumala ng mga bagay. Biglang naging kaaway ng buong lungsod ng Pearl City si Daryl. Gayunpaman, sa anumang kaso, nanumpa siyang patayin si Grady sa araw na yon upang maghayganti kay Master Damien. Kabanata 3312. Samantala, sa isang punong kagubatan na matatagpuan 80 milya hilagang kanluran ng lungsod ng Pearl City. Ang isang figura ay tumatakbo palapit na may maputlang mukha. Ito ay si Molek, ang All-Being Sect Master. Kalahating araw na ang nakalilipas, matapos na malubhang nasugatan ni Daryl. Sinira ni Molek ang pangunahing dambana ng All-Being Sect at kinuha ang pagkakataon na tumakbo para sa kanyang buhay, hindi pa siya nakakuha ng pahinga mula noon. Matapos ang ilang oras na pagtakbo, sa wakas ay nakarating si Molek sa isang matarik na bundok. Matarik ang bundok, at umakyat ito sa mga ulap, ang maburol na lupain ay mukhang mapanganib, at isang nakakubkob na landas lamang ang nakarating hanggang sa tuktok ng bundok. Ang bundok ay tinawag na Giant's Peak, ito ang lugar ng pamamahinga ng benefactor ni Molek. Hay, humugat ng malalim na buntong hininga si Molek nang marating niya ang paanan ng bundok, ang malabo na pakiramdam. Habang tumatakbo siya para sa kanyang buhay, ay ganap na nawala. Alam niya na ang kanyang nagbibinipisyo sa kanya ay may hindi natitinag na lakas. Kaya hindi dapat siya matakot kahit nahabulin pa siya ng lalaking iyon hanggang sa bundok. Nagpahinga muna si Molek bago siya magsimulang maglakad sa bundok, sa sandaling iyon sa Giant Peak. Isang maluwang na kuweba ang nakaupo sa tuktok ng rurok, isang payat na figura ang nakaupo sa tabi ng pasukan ng kuweba. Sarado ang kanyang mga mata, at siya ay nagpapahinga, ang babae ay nasa kanyang 20 anyos. Siya ay nakabihis ng mahabang itim at pula na damit na pinasisigla ang kanyang magagandang kurba. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay katangi-tangi at simpleng kaibig-ibig, mukha siyang isang diwata sa gitna ng mga malabo na ulap sa rurok ng bundok, at ang kanyang katawan ay napuno ng isang mahinhin at nakakalmang aura. Tiyak na magugulat si Daryl kung nandoon siya, ito ay si Yanhong ang babaeng hinahanap niya. Ilang buwan na ang nakalilipas, nasipsip sina Yanhong, Daryl, at Mia Oyeng ang magulong puyo ng tubig at natapos ang teleportasyon sa Roland Continent. Nilamon lang ni Yanhong ang kapangyarihan ng Hari ng Kamatayan Donahue sa oras na yun. Gayunpaman, ang kapangyarihan ay napakalakas para sa kanya upang makontrol ito sa ayos. Kaya't gumugol siya ng oras sa pamamagitan at pag-apoy ng kapangyarihan matapos na makarating sa Roland Continent. Ang isang figura ay dahan-daang umakyat sa tuktok ng rurok, ito ay si Molek, sa katunayan, si Yanhong ay benefactor ni Mok. Si Molek ay isang hindi kilalang manlalakbay, isang buwan na ang nakalilipas. Siya ay inaapi ng isang maharlika sa Crescent Moon Principality at halos namatay. Maswerte siyang nakatagpo niya si Yanhong, na dumaraan, iniligtas siya ni Yanhong. Natuklasan ni Yanhong na si Molek ay may isang mahusay na kakayahan para sa paglilinang, kaya itinuro niya sa kanya ang ilang mga pamamaraan at pagkatapos ay sinabi sa kanya na itayo ang All-Being Sect. Ginawa yun ni Yanhong upang maitaguyod ang kanyang sariling puwersa sa ibang mundo. Molek, sumimangot si Yanhong nang nakita niya si Molek, hindi ba ay pinamumunuan mo dapat ang All-Being Sect, bakit ka nandito? Sinabi ni Yanhong kay Molek na huwag siyang abalahin kung hindi naman importante, kagalang-galang na Diyosa. Sa pamamagitan ng isang mapait na ekspresyon sa kanyang mukha, lumakad si Molek sa harap at sinabi ng magalang. May malaking nangyari sa All-Being Sect, si Yanhong ay isang inspirasyon na babae, sa makatuwid, lagi niyang hinaharap si Yanhong bilang marangal na Diyosa. Pagkatapos, iniuugnay ni Molek ang sitwasyon ng detalyado kay Yanhong. Matapos malaman ang tungkol sa sitwasyon, kuminang ang mga mata ni Yanhong, at ang kanyang magandang mukha ay biglang naging solemn. Ano ang sinasabi mo? Sinabi mo na ang isang manugang na lalaki ang Sumire sa pangunahing dambana ng All-Being Sect, isang tao na hindi mo matatalo. Nahihiya si Molek, pinahid niya ang kanyang pawis at sinabi na may kaba. Ang taong yun ay may kakaibang kapangyarihan, ginamit ko ang pamamaraan na itinuro mo sa akin, ngunit ang taong yun ay hindi ko matalo. Sa kabutihang palad ako ay maingat, sinira ko ang pangunahing bulwagan at nakatakas, kung hindi mamamatay ako. Kumurap ang mga mata ni Yanhong at nagtanong ng walang pasubali, ano ang pangalan ng lalaki saan siya nagmula?
Huminga ng malalim si Malek, hindi niya kayang itago pa ang sama ng loob sa kanyang puso nang siya ay tumalikod. Daryl ang pangalan niya, siya ay nagmula sa Pearl City, ang manugang na lalaki ng pamilyang Damien. Daryl, bago matapos ni Malek ang sinasabi, nagbago ang ekspresyon ni Yanhong at bigla siyang tumayo. Sa kabilang panig, sa manor ng pamilyang Damien, sa lungsod ng Pearl City, patuloy ang mabangis na labanan. Kung pinakawalan ni Daryl ang kanyang buong potensyal, hindi siya mapipigilan ng mga gwardya na iyon. Ngunit hindi hinayaan ni Daryl na mangyari yun, alam niya na si Grady lamang ang nagkasala at ang mga gwardya ay walang kasalanan. Sa makatuwid, si Daryl ay maawain sa mga gwardya, malubhang nasugatan lamang niya ang ilan sa kanila, hindi niya kinuha ang kanilang buhay. Kabanata 3313, ang kabaitan ni Daryl ang nagtulak sa kanya na makulong sa pagkubkob kasama ang mga gwardya mula sa mga kilalang pamilya. Mahirap para sa kanya na lumusat sa paglusob at makarating kay Grady. Sa wakas, pagkatapos ng higit sa 3 oras na pakikipaglaban, ang lahat ng mga gwardya ay bumagsak sa lupa. Napapagod sila at ganap na nawala ang kakayahang magpatuloy sa laban. Wala sa kanila ang makakahanap ng lakas upang tumayo sa kanilang mga paa. Sa kabilang banda, buong pagmamalaki na tumayo si Daryl kasama ang kanyang heavenly halberd, na mukhang dakila at mataas. Ang alkalde na si Seth, at mga panauhin mula sa mga kilalang pamilya ay nababalisa nang makita nila ang lakas ni Daryl. Lahat ay lubos na nagulat, kaya't marami sa kanila ang nakipaglaban kay Daryl, subalit nabigo silang napigilan siya. Grady, tinitigan ni Daryl si Grady. Ang kanyang malamig na tinig ay nabigla sa buong manor. Handa ka na bang mamatay walang makakapagligtas sa iyo ngayon? Ikaw, nang inig si Grady, nabalisa siya, ang kanyang mga binti ay nanlambot agad. Ikaw, nahihirapan si Grady na magsalita sa ilalim ng napakalaking pagkabigla at kaba napakalakas ni Daryl. Boss, maya-maya, isang mabangis na hangin ang pumutok sa abot tanaw bago ang isang kaakit-akit na figura at magagandang mukha. Ngunit siya ay kasing lamig ng hamog na nagyelo. Ito ay si Yanhong, natigilan si Yanhong na malaman mula kay Malek na si Daryl ay naging isang manugang na lalaki sa lungsod ng Pearl City. Kaya't nagmamadali siya agad na makita siya, si Daryl, siya nga ito. Nabigla si Yanhong nang makita si Daryl kapuri-puring nakatayo na sa manor. Dahil nakatakas siya mula sa illusion virtual world, si Yanhong ay hindi kailanman natatakot sa sinuman maliban kay Daryl. Nagalit siya nang malaman niya na si Daryl ay nasa parehong kontinente tulad ng kanyang sarili. Whoosh, nang walang pag-aatubili, agad na bumili si Yanhong, at sa parehong oras, isang malakas na hininga ng aura na nakalaan sa kanyang kanang palad. Pagkatapos, sinampal niya si Daryl sa kanyang likuran. Wow, ang biglaang pagpapakita ni Yanhong ang nagpa-atras sa lahat, kasabay nito, lahat sila ay nabighani sa kaakit-akit na hitsura ni Yanhong. Lalo na ang young master tulad nina Grady at Jordan hindi nila maalis ang kanilang mga mata kay Yanhong. Napakagandang babae, bukod pa ron, napakalakas niya. Napansin ni Daryl si Grady. Mabilis siyang lumingon upang suriin kung ano ang nangyari nang bigla niyang hindi napansin ang mga nakakagulat na ekspresyon sa mga mukha sa paligid niya, ngunit huli na. Si Yanhong ay isang diwata, ngunit mula pa nang makuha niya ang kapangyarihan ng hari ng kamatayan, ang kanyang lakas ay biglang lumakas. Boom! Sa isang iglap dumating si Yanhong at inatake ang balikat ni Daryl, sa isa pang pag-atake gamit ang palad. Ang isang mapurol na ugong ay bigla niyang narinig, at si Daryl ay biglang lumipad sa 100 metro pabalik bago lumapag ng mabigat sa lupa. Pagkatapos, ay umubos siya ng dugo, nang bumagsak siya sa lupa. Nadama ni Daryl na may pinsala ang mga organo niya sa katawan, halos mahimatay siya sa sakit. Si Daryl ay nagpupumilit na tumayo, ngunit ang pag-atake ng palad ay napakalakas na ang kanyang mahina na katawan ay maaari lamang makaipon ng konting lakas. Si Yanhong, siya nga ito, tiniis ni Daryl ang matinding sakit at tumagilid ang kanyang ulo upang tumingin sa kanyang umaatake. Nabigla siya nang bumagsak ang kanyang mga mata kay Yanhong, natigilan siya, paano ito magiging kanya? Wow! Kasabay nito, ang lahat ng mga tao ay nagulat din. Nakatitig sila sa malawak na paningin kay Yanhong, ang lakas ng babae ay nakakatakot. Ang mga tao ay nakuha na ang mga kakayahan ni Daryl,
ngunit ang magandang babae na biglaang nagpakita ay mas malakas kaysa kay Daryl. Kabanata 3314, Daryl, inaaral ni Yanhong si Daryl, hindi maganda ang kanyang ekspresyon na ipinapakita. Marahil ay hindi mo inaasahan na magkita tayong muli, medyo mapalad ka na hindi namatay noong ikaw ay sinipsip sa magulong alulod ng tubig. Pagkatapos ay tumango si Yanhong kay Daryl, hindi kayang kimkimin ni Yanhong ang kanyang galit sa pag-iisip na dinala sa magulong puyo ng tubig ni Daryl. Hay, nang lumapit pa si Yanhong, huminga si Daryl at isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Paano ako papatayin sa magulong puyo ng tubig kung maayos ka naman, Yanhong? Ikaw ay isang diwata sa ilusyon ng virtual world. Sobrang nakakadismaya na makita kang gumawa ng eskandalo rito. Natigilan ang lahat sa paligid nang marinig ang pagpapalitan ng salita sa pagitan ng dalawa. Magulong puyo ng tubig, illusion virtual world, diwata, ano ang pinag-uusapan nila Daryl at ang babaeng yon? Slap, sa wakas, tumayo si Yanhong kay Daryl, ipinakita niya sa kanya ang isang masamang ngiti bago itaas ang kanyang tulad ng batong longtian na palad at sinampal si Daryl ng walang babala. Inatake lamang si Daryl ni Yanhong na labis na mahina. Hindi niya mahanap ang lakas upang umigtad ang sampal. Ang kalahati ng kanyang mukha ay namamaga, na sinundan ng isang malakas, at malutong na tunog. Hiss! Sa oras na yun, ang mga manunood ay nanatili sa nakakamatay na katahimikan. Si Grady ang unang sumire sa katahimikan at tumawa ng buong puso, "Hoy, magandang babae, iyon ay isang mahusay na sampal ha." Tsaka, bago niya matapos ang pakikipag-usap na antala siya sa matalim na tingin ni Yanhong. Nakaramdam si Grady ng isang takot sa kanyang puso nang binaril siya ni Yanhong ng isang nagyayelo na titig, at bigla niyang hinawakan ang kanyang dila. Ang babaeng yun ay sobrang sexy at maganda, ngunit nakakatakot ang kanyang mga mata. Matapos sumulyap kay Grady, pinahit ni Yanhong ang kanyang ulo. Daryl, tumingin si Yanhong kay Daryl pataas at buong pagmamalaki. Huwag kang magbiro sa akin. Sa palagay mo ay ikaw pa rin ang sikat na bayani ng 9 na kontinente, narito kami sa ibang mundo, at malapit na akong maglagay ng kapangyarihan ng hari ng kamatayan sa aking katawan. Pagdating ng oras, wala ang magiging kalaban ko sa mundong ito, kaya't maging mabuti kayo sa akin at magalang na makipag-usap, kuha niyo ba? Walang magawa, hinaplos ni Daryl ang kanyang namamagang mukha nang marinig niya ang banta ni Yanhong. Hindi pero nagbabago si Yanhong, malamig pa rin siya at mayabang. Tanong ni Daryl, paano mo nalaman na narito ako? Tinakpan ni Daryl ang isang mina sa pamamagitan ng pagbanggit nito. Agad na nagalit si Yanhong sa sandaling tinanong niya ang tanong, nakaramdam ako at syempre, mahahanap kita. Sinabi niya ba na nakaramdam? Natigilan si Daryl, ngunit mabilis na nang balik ang kanyang katinoan at sumagot ng may tipid na ngiti. Tama ako, si Malek na ayon ay iyong tauhan, na simangot si Yanhong nang napansin niyang maaari pa ring tumawa si Daryl. Daryl, hindi ka ba natatakot na papatayin kita? Hindi mo magagawa yun sa ngayon, umiling si Daryl at sinabi na may kumpiyansa. Alam mo na hindi kami kabilang sa mundong ito, nais mong bumalik ng maaga o huli, at pagdating ng oras na iyon. Tiyak na hihingi ka ng aking tulong sa akin, hindi ba? Ha? Tumahimik si Yanhong, tama si Daryl, hindi nasanay si Yanhong sa pamumuhay sa Roland Continent mula nang siya ay dumating. Kapag nagtrabaho siya sa paglinang ng kapangyarihan ng hari ng kamatayan, naisip din niya na iwanan ang kontinente, ngunit siyang magawa. Sige, sa wakas, gumanti si Yanhong at nakatitig ng komplikado kay Daryl, matalino ka talaga. Hindi kita papatayin sa ngayon. Ngunit imposible na palayain ka ngayon maliban sa isang kondisyon. Ang mga mata ni Yanhong ay nagpakita ng isang tuso ng ngiti, tunog sigurado siya. Anong kondisyon? Nagtanong si Daryl nang hindi nag-iisip. Napakasimple, ngumiti si Yanhong, mas kaakit-akit ng ngiti. Kailangan mong aipan ko ang iyong katapatan sa akin. Mula ngayon, dapat mong sundin ang aking mga kautusan. Si Yanhong ay nawala ang pusta kay Daryl sa Illusion Virtual World at napilitang sumang-ayon na sundin ang mga utos ni Daryl. Patuloy na naalalahanan si Yanhong sa kahihiyan na yun, natural, hindi hahayaan ni Yanhong ang ganitong pagkakataon upang makabalik si Daryl sa dati. Kabanata 3315, nanigas ang ekspresyon ni Daryl, natigilan siya.
Sinabi ba niya na dapat kong sundin ang kanyang mga kautusan mula ngayon? Ambisyosa si Yanhong. Si Daryl ay nagbulong sa kanyang puso at lihim na tinali si Yanhong. Si Yanhong, isang diwata mula sa Illusion Virtual World, ay hindi lamang sexy ngunit napuno din ng isang marilag na aura ng isang reyna. Tila siya ay mas lalo siyang naging kaakit-akit matapos noong matagal na siyang hindi nakita ni Daryl. Seryoso, isang kasiyahan na magtrabaho kasama ang isang kaakit-akit na babae. Pero si Yanhong ay masama sa likas na katangian. Kung sasang-ayon ako sa kondisyon, natatakot ako na papagawa niya ako ng masasamang bagay. Hoy, ang pasensya ni Yanhong ay maliit lang nang si Daryl ay nanatiling tahimik sa mahabang panahon. Humimok siya, naisip mo ba ito? Sumagot si Daryl ng may ngiti, Yanhong, sa palagay mo sasang-ayon ako ron. Ha? Nagbago ang magandang mukha ni Yanhong, sagot niya, naging malamig ang kanyang titig. Kung ganoon, Daryl, medyo matiyaga ka. Malamig na sinabi ni Yanhong at pagkatapos ay tumingin sa paligid. Lahat ng iyong mga kaaway ay nasa paligid mo. Alam ko na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng magsasaka sa kontinente at Nine Mainland. Malakas ka, kaya hindi ka natatakot sa kanila. Ngunit kung tinatakan ko ang iyong panloob na enerhiya, hulaan kung ano ang magiging resulta. Jab, 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 kumilos si Yanhong nang walang babala, na tinatakpan ang maraming mga acupoints sa katawan ni Daryl. Mabilis na nag-react si Yanhong para umepekto si Daryl, di nagtagal na walan siya ng kakayahang lumipat. Nakaramdam si Daryl ng mapait, galit at walang magawa. Daryl, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Natuwa si Yanhong sa kanyang sarili, ang kanyang mga mata ay may isang mapanirang hitsura nang magsalita siya. Sumuko ka na sa akin ngayon, at dadalhin kita sa isang ligtas na lugar, kung hindi ginagawa mo ang gusto mo. Hinawakan ni Daryl ang kanyang mga ngipin at hindi tumugon. Ang pagsang-ayon sa mga kondisyon ni Yanhong ay maaaring ang pinakamahusay na pagpipilian sa sandaling iyon. Ngunit si Daryl ay tutol laban sa kanyang sariling mga prinsipyo. Nakita ni Yanhong na pula ng igiit ni Daryl sa kanyang mga bakuran, magandang binibini. Ang alkalde na si Seth ay dahan-daang lumapit kay Yanhong at nagsalita ng may pag-iingat, sino ka? Anong ikinagagalit mo kay Daryl? Si Seth ay pinapawisan ng labis at labis na kinakabahan nang simulan niya ang pag-uusap. Bilang alkalde ng lungsod ng Pearl City, ayaw ni Seth na ipakita ang kanyang mahina na parte, ngunit wala siyang magawa sa harap ng makapangyarihang babae. Ha? Kasabay nito, ang lahat ng mga mata ay nakatuon din kay Yanhong. Si Yanhong ay sumimangot at matibay na tumugon. Wala akong kinalaman sa kanya. Nangyari akong dumaan at napansin ang taong ito ay nakagawa ng isang krimen, kaya tumulong ako. Kahit na si Yanhong ay isang diwata, hindi siya bobo. Natural ay, hindi niya sasabihin sa kanila ang katotohanan, kaya dumaan lang siya. Si Seth, Grady, at ang lahat ay lihim na huminga ng hininga. Sumulyap si Yanhong sa paligid ng madla at tinanong, anong uri ng sama ng loob ang mayroon kayo sa taong ito? Bakit niyo siya kinakalaban? Sumagot si Grady, magandang binibini, ito ang nangyari, si Daryl ay kasuklam-suklam at walang kahihiyan, hindi siya nasiyahan kahit na siya ay naging manugang na lalaki ni Damien, hindi lamang niya pinatay si Master Damien, ngunit nais din sakupin ang negosyo sa pamilya. Sa sumunod na ilang minuto, ipinaliwanag ni Grady ang sitwasyon ng detalyado kay Yanhong, syempre sadyang ginulo ni Grady ang mga katotohanan at nagdagdag ng gasolina sa apoy upang gawing isang ganap na tarantado si Daryl.